Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Bag-ong adlaw, bag-o og labas ka mga balita ang mupukaw sa inyong kamuntanon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o og labas ka mga balita. Ikan sa mga presintos kapulisan o ubang suok sa kataliban. Ang tibok pwersa sa News the Public Affairs Department mo ipaspas ka buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita! Panguna o paminawa ang Pamukaw Balita! Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa tulumanon ng Pamukaw Balita. Adlaw karon ng Sabado, Pitsa 6, buwan sa Disyembre taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nini atong istasyon? Ang DYWS sa Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio. May buntag sa tanan, labi na sa mga amahan, mga nanay, mga tatay, kumustag ba yung buntag diha kaninyo mga kapuso? Labi na sa mga inahan karon, nga nagbata na karon buntaga, gumikan kay nangandam na alang sa pamahos tibok pamilya. Good morning diha kaninyo mga nanay. Sa to mga amahan nga nagbata na, gumikan kay mangandam na sa pagpanarbaho karon buntaga mga kapuso, kumusta? May buntag. Good morning diha kaninyo mga tatay na to diha karon. Kumusta? May buntag. Good morning diha kaninyo mga tatay na to diha karon. Sa to mga taxi driver, jeepney drivers, habal-habal driver, mga bus driver, tanan diyang nagbaniyos kadalanan. Kumusta ba yung buntag kaninyong tanan ha? Salamat kay sa kanunay nga panerbisyo sa tuaga mga taxi driver diha, mga PUV drivers. Wikan kay kanunay nga nagserbisyo mga kapuso alang nasab sa ato ang mga na ato ang mga commuters karon gasayo mga kapuso nga gamatag gumikan kay manarbaho pa mga suking nga tigpaminaw amo na giingon nga hinahinay lang taha gumikan kay uwan-uwan atong nga kadalanan mga suking tigpaminaw uwan-uwan taron basa ang karsada hinungdan nga kinahanglan mag-amping kay slide basin unyag si bako madisgrasya ta manaangayan mga kapuso nga mag-kuanta mag-amping ta kanunay. Ang importante nga maabot tas tong destinasyon. Ang importante mga kapuso nga maabot tas ato ang mga pamilya nga buhi. Kana may importante. Good morning sab sa tawag mga vendors diya atong mga labasera. Ika sa Carbon Public Market, ingon man sa Tabon Public Market ning atong Haring Dakbayan sa Sugbo. Good morning kaninyong tanan mga kapuso. Super Radio. Ingon man sa itong mga kapuso, gikas ito nga mga kasikbit nga mga syudad. Dito sa Lapu-Lapu, Talisay, Mandawi. O gubang dapit sa Sugbo. O sa atong mga siligan nga mga lalawigan. Dito sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental, sa Leyte. Sa ubang dapit pa mga kapuso sa tuwang nga Kabisayan o Mindanao. Ingon man, Loko, Pilipinas o Tibuok, Kalibutan. Labi na sa mga nagtanaw karon sa itong Facebook live streaming, i-search ninyo i-search ninyo mga kapuso ang all capital letters DYWS Super Radio GMA. Inyo na makitang mabati live ang ito ang tulumanon karong buntaga.
Diyan naka-cross-post po ng ato ang Facebook Live mga kapuso sa tanduha ka mga Facebook page. Ang Super Fat Anthony Inso o ang Fat Anthony Inso fan page. Ingon man, naka-live taron mga kapuso sa ato ang TikTok account. Ang Fat Anthony Inso mga kapuso nga TikTok account. Paminag pagtanaw lang mo sa ato ang mga social media nga mga platforms. At ang oras alas 5:06 na, o sa may mga dagkong balitang magkapamukaw ka nato karubuntaga mga kapuso. O na ginilingaw nga to ang igsuon bitaw sa to ang former governor nga si former governor Gwendolyn Garcia, ang iyang igsuon nga si Byron Garcia mga kapuso. Wala gilingaw. Pagkahimantayo na lang yun. Bisan unsa na ilihok mga kapuso sa to kasamtangan nga gobernadora nga si Pamela Barecuatro. Hala, kiha dayon. Karon gikiha na po niya sa Barecuatro mga suking tigpamnaw nga naman o sa hinungdan. Gumikan kay ni patuman ni renovation ko ng mga kapuso ganto sa iyang opisina. Kini nga to ang kasamtangan karon nga gobernadora kasi Pamela Barecuatro. Yamatod pa niya mga suking tigpaminaw nagpa-renovate mga kapuso ang ato ang kasamtangan governor gaway pagpananghid. Way pagpananghid ko nung ganito sa ato ang NHCP o National Historical Commission of the Philippines. Mao na mga suking tigpam na iyang gireklamo. Wa ka mananghid. Wa kuno siya mga kapuso nga ni konsulta ganito sa NHCP una ni patumag renovation. Hinungdan nga kini mayang himong basihan mga kapuso pagpasaka og kiha batok ining ato ang kasamtangan karon nga gobernadora. Ang gasto sa renovation mga suking tingpaminaw may kabat og 2.6 billion pesos. O na giaprobahan nga pondo mga suking tingpaminaw. O niya gipagi man bidding ang maong kining maong nga proyekto ang renovation mga suking tigpamnaw diin ang nakadaog ining maong nga bidding mo ang 1020 allied developers nga nagbase dito sa Dakbayan sa Talisay. Matod pa nga suma pa ni Byron Garcia mga suking tigpaminaw nga nakalapas ang atuang gobernadora sa gitawag og Conservation of the Cultural Property ubos sa Section 15 sa Republic Act No. 10066 o ang National Heritage Act of 2009. Super Radio. Magilingaw mga suking tigpaminaw. Tanan na lang lihok mga kapuso sa tong kasaptangan nga gobernadora. Ikeha o nagiingon nga move on na mo oy! Move on na mo. Dawatan ninyo nga dili na mga Garcia karon nangulo karon mga kapuso sa tuan nga Cebu Provincial Government. Nanamatay bagong gobernadora, dawatan lang na ninyo gumikan kay kaning ingon-ining nga mga kaso mga kapuso. Klaro man kayo, di ba? Klaro kayong kuan lang ba? Pangharas makaha o maisip na to mga suking tigpaminaw nga walang gilingaw ning tawhana siguro. Wala nang gilingaw guro ning tawhana gumikan kay apil meron niyang kiha mga suking tigpaminaw ngadto kang Pamela Barecuatro. Gumikan kay nagsulob si Barecuatro mga kapuso og kilibit taong kuan uniforme sa SWAT. O di iya tong gikiha gumikan kay wa kuno pagpananghid. Mga suking tigpaminaw ang tuang gobernadora nagsulob-sulob kunog inopirmi sa tuang mga law enforcement agency which is against mga kapuso sa tuang balaod. Pagkahuman mga suking tigpaminaw nikiha na po niglain mga suking tigpaminaw si Byron Garcia tungod na po sa si ambulance gumikan kay namakak ko ng mga kapuso si kini ang Barecuatro tungod kay batod pa niya mga suking tigpaminaw nga di pagarpar naman si Barecuatro ngadto siyang social media nga nakaangkon na kuno ang lalawigan og bag-o nga si ambulance. Oy, pagkahuman mga suking tigpaminaw sa diyang questioning Tining Martinez ato ang board member mga suking tigpaminaw gipangutana anong nagsige naman tang gamit ang si ambulance sa nabiding na nila
napalit na day na. Nasuta mga kapuso nga wapa di ay. Ang kato di ay nga si ambulance day kuno matod pag ipagamit pato kay prototype lang kuno to. Matod pag ipahulman pa lang to mga kapuso. Wapa kuno to gipalit di ay mga suking tingpaminaw. Kani pospampod lagi. Kani iyang kuan diha mga nangulo diha mga kapuso. Alamin na siyang Facebook account. Nahilay po mong post diha. Oy, ayaw mo pagpataka diya ang post diya nga tanan lang pong lihok ninyo yung post diya social media. O si Ahong bitaw. Ato ang kongresista dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakakuha naman to. Naka-amgo naman siya. Di man maayo. Nga, magsigit ang post Facebook. Patod pa ni Ahong dito siyang Facebook. Nga, tanan na lang na kong buhaton. I-post dire. Bati man. Undang lang sa kong post social media. Naka-amgo. Betaw. Di ba po maayo? Good nga, tanan na lang nato bitaw nga lihok atong i-post diya mga suking tigpaminaw. Kanang bisan naglingkod ta niya, nagkaunta, post na to diha, di po maayo. Siguro kontrol-kontrolon lang nato. Kana lang siguro mga affairs related sa itong trabaho. Kana siguro ato i-post diya, wayag mo. Kuha na to, musita na to diha. Pero kung PR kay na inyong ipampost diya, natural, higayon nga masawayan, yun ta. Oras! Alas 5:12 na. Samtang sa Pikasbahin, mga kapuso, nakabaha gina itong katong bagyong Wilma gahapon. Pero hinay raman. Actually, hinay ra kay ako, dito kong probinsya. Although, nai-uwan. Pero wagin siya magkabaha man. Pero dito sa Mandawi na mga kapuso, doon ay kapin sa 60 ka mga pamilya. Dito sa Barangay Umapan, siyudad sa Mandawi, ang nabahaan day atol sa bagyong, ang sabde, bagyong Wilma o lahi na punde. Doon na pa yung mga kuwan mga families nga nagpabilin sa evacuation centers, nga mga napiktuhan sa milabay nga bagyo mga kapuso. Pero murag katong bagyo gahapon wa man hinay raman. Pero malipay ta. At least mga kapuso, ang katong bagyo nga si Wilma gahapon, di kayo ingon ana kakusog ang iyang epekto. Ato lang nang ikalipay. Okay, para di na punta magatubang og lain na sa nga trahedya mga suking tingpaminaw. Diining ato ang umaabot na biyang Pasko. Lisod kay nga Pasko ta niya to atas evacuation center. Lisodaan ang sitwasyon na bitaw. Nga hinaot unta magampo ta nga dili na ta magatubang na pod mga kapuso og lain na pod nga mga katalagman diri sa tuang lalawigan o tibuok nasod mga suking tingpaminaw. Atong ikalipay nga na mga bagyo ganing musod, at least kanang hinay lang kanang di makabaha mga suking tingpaminaw. Alas 5:14 na. Samtang sa Pikasbahin, dawat ang report gikas ng mga kaubanan karong mga orasa mga suking tingpaminaw. Atong unahon gumikan kay lalaki budget sa uniform sa mga kawani sa syudad sa Sugbo nga ipapauli ni Mayor Archibald ay kay katoning katong mga kawani bitaw nga natangtang sa trabaho pero nakabayad na sa uniform. Atong matod pang Mr. Archibald nga ipauli ito natural wa man to magasto, wa man to makuha nila ilang uniform, so iuli to. Atong paminaw ka mga kapulsong kompletong detalye sa maong balita pinagi sa tuwag report gikas nga kaubanan sa gawas. Alan Mahal sa Super Radio. Super Alan, pasok! Gipauli na sa Cebu City Government ang budget alang mismo sa ilang mga uniforme sa mga kawani sa Cebu City Government gumikan wala kini nahatod sa supplier may kalamigitan sa isgutan nga lakang ato kanasairan nga ato nakalabay nga tuig 2025 hatod utang na isgutan nga permito ng buwan sa Mayo apan wa kini nahitabo hinungdan nga di palabang og resolusyon ni si Consul Jun Alcoberdi ni patuman og pagpangutana sa status may kalamigitan sa isgutan nga pero ngano wa kini nadawat sa mga kawani sa Cebu
Cebu City Government. Ato na sir, ang uman ng mga kawani sa Cebu City Government gawa mahat butay og budget pagkalabigit ni ang personal nga nigamit sa ang kwarta nga matuto sa 4,000 pesos alang mismo sa lang mga uniforme. Apan giklaro nga sa pagkaron na uni na nasutan ng mga dokumento nga mismo sa botan sa City Treasurer's Office din matud pa ang naisugutan ng kantidad nga nagamit o gamiton alang mismo sa naisugutan ng mga uniforme ang ihatag ng ato mismo sa makawani sa Cebu City Government. Ako sa Ramahayat sa Jamie Super Radio DYWS. Dapat ito. Double S Pamukaw Balita. Dagang salamat sa Alan Mahayt sa mong report. Duga mga balitang magkapamukaw diha kaninyo. At angi human lamang spipila ka mga Bango na! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita. Pamukaw Balita! Atong oras mga kapuso, alas 5:21 na. May buntag na nga kang Eugenio Boy Tagsip. Pamuka ko sa parfatya kong asawa nga si Beng. Ingon mas ko mga anak nga silang Mayris og Elbern Mama Lourdes Rojas og ni Ma'am Judith Cuso. Good morning diha nimo Sir Eugenio Boy Tagsip. Good morning ni Panfila Navarrete de Bebendig, Willie Dikdikan, Laki Posaba, Ganto kang Cristina Rama. Good morning Super Fotch. Happy birthday nila ni Lester og Bretta Nicolai Rama. Gikan deres Alegria sa Cordova. Salamat, good morning. Ngadto pod kinsa pa ni Buboy Sotero. Mayong buntag Sir Buboy. Onya good morning sab. Ngadto kang Eva Lanzadares, Super Fotch. Good morning. Forever number 1. Salamat kayo. Kay Rante June, Philip Ten, Saldivar Analin o uban pa. Salamat. Nawatag dugang report gikas nga mga kaubanan karong mga oras sa mga kapuso. Di ay mananagat nadakpan sa pagpamaligyag Shabog Inquest. Atong paminawon kompletong detalyes mga balita. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yeah, Super Lloyd, pasok! Gitaral na sa Mandawi City Regional Trial Court kining maong mangingisda nga si alias Hermenegildo. Kasong kalapasan sa Section 5 ug Section 11. Way piyansa ang iyang Section 5 kung pagbaligya og shabu base kini sa inquest information ni Piskal J. Cagas. Apan ang piskal mirekomendar og piyansa nga balig 200,000 ka pesos sa kasong kalapasan sa Section 11 kung paghupot og shabu. Sa nasayran ang mangingisda nga si alias Hermenegildo nadakpan kini sa bypass operation di sa may Purok Urbanpur, Barangay Buagsong, Lungsod sa Cordova. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYWS. Dapat totoo. Pas-pas na pagbalita, makapanagsik sa imong kabuntagon. Pamukaw Balita! Daghang salamat sa Lloyd Suarez imong report samtang balaod noon mohimo og reforma sa party list system sa Pilipinas giduso ngadto sa Senado. Atong paminang kompleto detalye sa mga balita pinagi ni Super John Kim Bote. Yes, Super John Kim. Pasok! Giduso karon ni Senator Bam Aquino diha sa Senado ang Senate Bill number 1559 or Party List Reform Act nga nagtinguha nga malimpyo ang Kongreso og siguradohong dili mawagtangan og tingog ang ordinaryong Pilipino sa mga political dynasties o corporate interest. Sa Party List Reform Act ni Senator Bam Aquino, tinguha niini nga mabag-o ang kasamtangan nga sistema. Sa datos sa election watchdog nga kontradaya na diskubrihan nga sa 156 ka mga party list sa miaging eleksyon, 86 niini ang naay koneksyon sa mga korporasyon or mga dagko og mga gamhanan nga pamilya. Matud mga Aquino nga ubos sa Party List Reform Act, ang Commission on Election muhimo ni sila og public hearing para masuta gyud ug masiguro nga klaro ang ilahang girepresentar nga sektora. I-disqualify sab nila ang mga mudagan nga naay third degree kinship or parente nga usa ka elected government official. Pinaagi sab sa maong balaod noon, mapunga niini ang
ang pagdagan sa mga individual nga kontraktor na sa gobyerno o katong mga opisyal sa mga kumpanya nga adunay proyekto sa gobyerno para malikayan ang conflict of interest nga usa sa mga problema karon sa mga flood control projects. Na asab sa maong bill nga i-extend ang deadline sa pagparehistro sa mga party list gikan sa 90 ug himuon kining 120 days. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DWS dapat totoo. Bango na! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita. Pamukaw Balita! Dagang salamat Super John Kimbote sa mong report. Bitaw kana bitaw nga to ang party list system mga kapuso makaingon ta nga. Wala gid ni masubay bitaw sa nalatin sa tong konstitusyon. Wherein kinahanglan unta kato mga marginalized sector mo ay ilang representahan karon. I'm both lang. Onya supposedly kana managan anang mao nga posisyon mga kapuso kinahanglan membro pug kaana nga mao nga kanang marginalized sector nga imong girepresentahan. Pero karon wa bisan og kanang party list karon mga suking tigpam na gihimo naman ng political dynasty, gihimo naman ng dynasty karon sa tuang mga nanagan karon nga mga politiko. O sa tinuod lang, kana bitaw nga mga party list karon kisa maroy nagrepresentar ana o gikan po nag-political clan dili nagikan mga kapuso sa kanang ilang girepresentahan nga kinini ang sektor. O katong dunay nidagan nga kinini ang katong mga nanagan sa una bitaw. Katong si anak ni Arroyo. Dagan siya sa mga taxi ko yang representahan. Taxi driver dito siya. Ambot lang. Security guard. Security guard iyang girepresentahan nga kinini ang party list. Pero security guard ay siya. Usaw man nimo pagbati ba? Usaw nimo pagbati ang ang yangungo, unsay gusto nga mahitabo sa mga security guard kung ikaw didagan ka ng posisyon na niya di ka gikan ana nga sektor. Wa kay matabang wa kay klarong matabang anang grupuha. Tungod kay wa nimo gibati unsay gibati nila. Ilang kalisod, ilang kakabus, wa nimo na sinati. Pero gaba lang rong party list system na to. Kanabit ang mga nanagas party list ron, gikan nag mga prominente nga mga pamilya, gikan na mga kapuso og political clan sa tinuod lang. Onya, bisan unsa lay pangan, ang probinsyano, unsa pa nay pangan, ana. Sus, ambot lang yun. Isa may ilang representahan, tanan nga mga taga-probinsya, mo na ilang representahan. Paita na o salida naman na ilang representahan dili man ang mga katawhan gikan sa mga sektor nga ginahanglag tabang mga suking tigpaminaw. Bisag unsa la ipangan o di baka bisag kuan kanang kuan kana bitaw nga usa na nga party list bitaw nga murag DSWD ang pangan kanang 4-piece paita. Nanda may DSWD o hindi na magkakinahanglan diha 4-piece town. Oras, alas 5:28 na. Huwag tagang oras ng panahon mga kapuso at ang hindi niya tumusunod nga talumanon ng Morning na Cebu. Dugang hanay sa mga dagkong mga labas nga mga balita. Karong taon-taon human lamang sa ato tulumanon. Temporaryo na kumanabilit. Ako Super Fat Chant ni Insa mga kapuso. Dagang salamat kaninyang tanan. Mayong buntag, dapat totoo. Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo nadungog sa paspas nga dagan tulumanon. Dubles Pamukaw Balita! Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa itong palibot ug sa nasod. Pinaagi ng tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nagunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Good morning! Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio!
Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta ba yung buntag kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon. Morning na Cebu! Ako inyong kapuso. Super Fast Anthony Inso sa Super Radyo. Ako yung mahatod. Solahang tudling og sa detalye sa itong mga balita. Dining adlaw karon ng Sabado, pitsa 6 buwan sa Disyembre tagi 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nining atong istasyon? Ang DYWS sa Peradyo GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Morning na Cebu! O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato kapin sa 60 ka mga pamilya dito sa barangay Umapad sa Mandaue City nga nabahaan ni atong bagyong Tino. Nagpabilin na lang una gato sa mga evacuation centers tungod sa posibleng epekto sa bagyong Wilma. Morning na Cebu! Samtang Lapu-Lapu City Engineering Office nagpatuman og declogging sa mga bahaanon nga mga lugar. Sa dakbayan isip pagpangandam sa pag-abot sa bagyong Wilma. Morning na Cebu! Samtang pagpangliki sa bukid dito sa dakbayan sa Talisay, ipasusi. Morning na Cebu! Balita gikan sa kauluhan 60 billion pesos nga excess fund gimando sa Korte Suprema nga iuli sa PhilHealth. Morning na Cebu! Bong Revilla og Saldico lakip sa mga bagong respondent sa Bulacan Ghost Project matod pa sa DOJ. Morning na Cebu! Bakit ang ulohang tudling sa itong mga balita? Detalye nini musunod human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Bango na o pawinaw sa mga labaas ng mga balita ning tulumanon. Morning na Cebu! Super Radio Local News. Atong oras mga kapuso alas 5:41 na. Ako gihapon si Superfast Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato inay kagahapon adlaw unta mamalik sa ilang mga Pinoyanan. Ang pipila ka mga nabahaan sa syudad sa Mandaue ni atong bagyong Tino. Nagpabilin lang una sila sa mga evacuation center tungod sa hulga ni bagyong Wilma. Magpabilin gihapon ang mga pamilya sa barangay Umapad nga naa sa ilang gym nga nag-star din gusto nilang maniguro tungod sa bagyong Wilma. Ana sa kapin sa 60 ka mga pamilyang napiktuhan sa baha nga dala sa bagyong Tino datong Nobyembre 4 ang temporaryong gipahilo na sa evacuation center. Kasagaran dili pa makabalik tungod sa sitwasyon sa ilang mga komunidad o sa kabuan human ang bagyo. Dili pa dyan mapuyan ang mga sir. Dili pa dyan? Dili pa pa. Kuan man, lapok pa dyan kayo mong sulod. Lapas tuhod pa dyan sir. Lapas tuhod? Tubig na? Oo. Ang tubig, sago lapok. Ang tipix pamahayag sa usas mga residente nga temporaryong gipahilo na sa evacuation center. Mabot sa 8 ka mga pamilyahan. Ang totally damage ang mga balay. Ang di pa gyud makabalik sama ni Ninita nga nabanlas ang balay nga iyang giabangan. Was out yun. Na-wash out di ba? Oo, akong gabangan was out yun tanan. Oo. Pero tungkol sa sugis kwan, Kaya ang tubig sir, lapaw naman sa balay sir. Kulba na sir ay. kay Naun di ta katog, murag kanahang atong dughan ba nga. Gipanguyanan o gipanguyawan usab sila sa bagyo nga si Wilma. Ngulbaan yun sir, kay kanang grabe yung trauma na mga itong bagyong Tino sir. Sabi na ako mga anak na trap daw sa mua. Nangatkat sila sa ato. Ang tipik usab sa pamahayag sa laing residente patod ni Kapitan Red Cortez kung makagawas na ang bagyong Wilma hayan makabalik na sa ilang Pinoyanan ang mga kasagaran sa mga residente nga nakaroon sa ilang evacuation center. Morning na Cebu! Alas 5:43 na. Samtang nagpatuman og declogging sa mga bahaunon nga mga lugar sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang City Engineering Office.
Wag tuo ang pagbaha. Yan nasin natin sa siyudad sa Lapu-Lapu itong Lunas. Diyang niabot sa 114 millimeters kon 570,000 ka mga baril sa tubig ang ni Bobo sa uwan sulod lang sa duha ka mga oras tungod sa nasinati nga severe thunderstorm. Bisa na mga dapit nga dili sagad bahaan sa mas barangay Ibo nagkasinating pagbaha niyatong higayuna ning nagdanga-danga o gumikan sa bagyong Wilma. Then gibutyag sa pag-asa nga daghang uwan ang dala sa mga bagyo. Nihimo og declogging sa drainage og sa outfall ang City Engineering's Office. Ilabi na sa habig sa barangay Basak nga sagad makasinating lapad nga pagbaha kung dunay kusog nga uwan. Samtang ang mga residente sa island barangays ni Antong Huwebes pa lang ang nagpalig-on na sila mga atop o gipanghipos ngadto sa mga luwas nga mga lugar ang mga sakayan nga sa mga mangingisda. Natagam na sila sa bagyong Verbina diin daghang mga sakayan ang mga nagusbat. Yatong Miyerkules sa gabi pa lang na sinati na ang kusog paghapak sa baod base na sa kuha sa CCTV sa Angasel Port hinungdan nga way gitungtan nga mo biyahe sa mga motorbangka og ferryboat paingon sa Olango Island og sa Angasel Port. Sumay dinhi 25 ka mga pasahero sa Santa Rosa Port sa Olango Island ang paingon unta sa Angasel Port sa Mactan ang na-stranded. Inon kagahapon sa alas 11 sa buntag adunay duha ka mga mercy trip nga gitugot alang sa mga pasahero kapadong sa Olango Island o padong sa Angasel Port sa Mactan. Morning Up Cebu! Alas 5:45 na. Samtang nimog nagkabalaka nga sa mga opisyales sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay ingon man sa mga residente dito sa Barangay Lagtang. Siyudad sa Talisay ang nabatyagan nga pagpangliki sa kabukiran. Si Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas dali nga nipatawag og tigom uban ang tagamayan sa Geosciences Bureau kon MGB, Provincial Environment and Natural Resources Office, kon Pedro og City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ingon man ang Engineering, Department of Public Works and Highways o sa mga homeowners sa Santa Lucia o uban pang mga nagpalibot sa lugar. Matod pa ni Gulyas nga doon ay nabantayan nga pagpangliki sa bukid dito sa Lagtang. Sa ilang panagtigom, ilang nahimo ang short-term nga solusyon nga mga pagbutang og sandbag, deflectors aron dili direkta nga musud ang tubig sa mga liki. Padayon usab ang pagmonitor aron ang aga sa tubig luwas nga magiyahan og dili kini mo pasamot pas mga liki. Sa ingon nga pamaagi makahigayon ang mga eksperto sa MGB ingon man sa Pedro nga makahimo sa ilang geotechnical survey o assessment. Kini nga pagsusi mapaagi aron mahatagan og long-term nga solusyon sama sa benching o pagkankan o baka unsa man nga lakang marekomendar ngadto sa mga eksperto. Morning Up Cebu! Alas 5:47 na samtang nakahanay na ang deployment plan sa kapulisan sa siyudad sa Mandawi. Karang umaabot nga kapaskuhan. Tutukan sa Mandawi City Police Office ang dapit nga suruyan sa mga lugar nga sagad tapukan sa mga tao ning panahuna. Mao'y ilang higpitan ang deployment sa ilang pwersa aron masiguro nga magmalinawon og hapsay ang selebrasyon. Ang MCPO dunay kapin sa 700 ka mga personnel. Tanan diin 90% sa ilang mga sakop dunay field duties o ma-assign para field work o kaha sa kabarangayan. Ang atong current deployment is already in na eh. We will be just adjusting sa mga kuha na to sa atong mga malls karon o mga parks na to na tay mga places of convergence diri. But then again, naka-in place na ni atong mga current deployment. Ang tipix pamahayag ni Police Colonel Cirilo Acosta Jr., ang City Director sa Mandawi City Police Office. Morning Up Cebu! Alas 5:49 na, samtang fully operational na ang pinakaunang Regional Rehabilitation Center for Youth nga facility for girls diya sa lungsod sa Konsolasyon. Among facility o sa ka-institutional rehabilitation
for CICL o Children in Conflict with the Law. Ang mga pasilidad gilunsad nitong Hunyo 25 o Hunyo tuig 2025 nga doon ay 25 ka mga bed capacity. Matod pa ni DSWD7 Regional Director Shalen Marie Lucero nga kompleto na ang ilahang pasilidad sa open court o activity center para suportahan ang mga naa sa mga pasilidad. Ang RRCY nga facility doon ay 15 ka mga personnel nga naglakip sa house parents, social workers, administrative staff, utility workers, security guards, luto, nurse, ingon man psychologist. Morning na Cebu! Super Radio Reports. Dapat ang report gikas ng mga kaubanan karon mga orasa mga kapuso. Gipangitaan og pondo sa city budget ang bonus alang nas mga kawani sa syudad sa Sugbo. Mo ni good news. Atong pamdan na kompletong detalye sa mga balita. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok! Pangitaan pa og pundo o budget sa City Budget Office ang gisaad na mayroon sa sibal nga bonus alang mismo sa mga kawani sa Cebu City Government nga di minus 15,000 ka pesos alang sa mga regular man kasuhan nga kawani sa Cebu City Government karong mabot buwan sa Disyembre o karong buwan na. Atong nasaran nga gawas ini ano na sa 5,000 ka pesos nga madawat ang mga job board employee dinhi mismo sa dakbayan sa Sugbo apan giklaro sa City Budget Office nga wala kini naapil sa ilang annual budget sinundan nga pangitaan pa karon og solusyon may kalamigitan ni din pipila ka mga account ang nagitanaw o galing mga surplus nga magamit may kalamigitan ni aron mahatag ang resulta nga diyan nga gisaad na may oras-oras sa mismo mga kawani sa Cebu City Government. Ako Sara Mahayit sa Jamie Super Radio DYWS dapat to. Morning na Cebu! Daghang salamat sa paralan sa mong report samtang lalaki nakuhaan og armas nga walay lisensya dito sa Mandawi. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Nasikop sa mga sakop sa City Mobile Force Company sa Mandawi City Police Office ang usa ka 27 anyos nga batanon kinihuman nga naalarma nga usa ka armado nga person og positibo nga nakuhaan og armas diha sa barangay Matuyong syudad sa Mandawi atong milabay nga gabi ang nadakpan usa usab ka residente sa barangay Matuyong nakuha nga ebidensya gikan kaniya usa ka 38 revolver wala hinoy mga buhing bala. Ang mga sakop sa CMFC sa Mandawi City Police Office gipanguluhan usab ni Police Sergeant Mike Lambuson ang mi responde sa usa ka impormasyon o alarma nga matud pa dunay usa ka tawo nga nagdaladala og armas nungdan nga ila kining gi pangita diya sa mga lugar base sa description sa naghatag sa impormasyon ilang na sigpatan kining mo nga batanon og ilahang gisita positibo nga diya sa iyahang posisyon ng usa ka armas de fuego hinungdan nga siya giaresto gubigan usab kay way gipakita nga legal nga mga dokumento kaso nga illegal possession of firearm ng ipasaka batok sa maong suspitsado. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Morning na Cebu. Sayri ang mga nagpanghitabo dinhi sa atong lokalidad ug sa nason ning tulumanon. Morning na Cebu. Super Radio National News. Alas 5:54 na mga balita gikan sa kauluhan. Nakahukom unanimously ang Korte Suprema nga pabor nga iuli ang 60 billion pesos excess government subsidies sa Philippine Health Insurance Corporation pinagi sa 2026 General Appropriations Act kung GAA. Una nang gibalhin ang mga kantidad sa National Treasurer. Ang mga binilyon nga kantidad kabahin sa 89.9 billion pesos nga wala magamit nga pondo sa PhilHealth.
Gipasabot ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting nga base na sa ruling immediate executory o ipatuman gilayon ang maong desisyon. Sa maong nga desisyon na permanenteng idili usab sa Korte Suprema ang pagbalhin sa nahibilin nga 29.9 billion pesos. Kay dunduman nga una na ang gibando sa PhilHealth nga ibalik ang 89.9 billion pesos excess fund sa National Treasury. Sa miaging tuig remit ang 60 billion pesos apan ang nahibilin nga 29.9 billion pesos kay napugngan nga mabalhin sa National Treasury human gini-issue ang Korte Suprema og temporary restraining order kon TRO. Morning na Cebu! Samtang sa pikasbahin gipahibaw ni Prosecutor General Richard Fudolion nga nalakip na sila kanhi Senador Bong Revilla o kanhi Kongresista Saldico sa mga bagong respondent sa mga reklamo nga may kalabutan sa giingong Ghost Flood Control Project dito sa Bulacan. Bato ni Fodolion, ni sumiter na ang National Bureau of Investigation kang NBI og dugang mga ebidensya nga naglambigit kang Revilla og Kangko isip mga proponent sa mga proyekto nga giimbestigaran. Naseran nga dunay 5 ka mga reklamo nga nagpaabot sa DOJ. Tulo ang isumiter na alang sa resolusyon samtang 2 ka mga kaso ang naapa sa preliminary investigation human gidugang si Revilla og ko-isip mga respondents. Nihangyo ang 2 ka mga extension o nihangyo ang 2 og extension aron ni sumiter ang counter affidavit o hatagan silang mga o sa DOJ og 5 ka adlaw aron motubag. Target karon sa DOJ nga magpagawa sa resolusyon sa dili pa matapos ang tuig. Morning na Cebu! Super Radio Weather News. Atong oras mga kapuso, alas 5:56 na. Nimpuntuha to sa sutaon na to ang update sa lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. Ato ikaw ba itong weather specialist gikas paga sa Mactan? Sir Mark Gales, good morning. May buntag, Sir Pat, sa mga sumunod kami na matong latest update bahin sa kahinta sa panahon. Gusto kong inabantayan nga si Bagyong Wilma. As of 4 a.m., ang sentro ni Tropical Depression Wilma himutan na around 70 kilometers na lang diri silangan sa Borongan City, Eastern Samar. Doon ito lang hangin, mabot sa 45 kilometers per hour doon sa sentro and gasnes na sa 55 kilometers per hour. Gairo ginikaroon pa kasad pa ng westward sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magkapadad ng irog pa kasadpan and posibleng makalandfall na diri sa may Eastern Samar. Posibleng karong buntag unyang hapon. And pitartuloy sa diri sa Central Visayas o diri sa Sugbo. Inig ka unyang gabi o ugma sa kadlaw. So posibleng nanay diha sa northern portion sa Cebu. And as of ato ang 5 a.m. na bulletin, ang tukong bahin diri sa Kabisayaan anaa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 except diri sa mga lugar diha sa habagatang bahin sa Negros Island. So tukong bahin sa Central Visayas under sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 pagpasapot yan na makasinati yung pataghagit around 39 to 61 kilometers per hour. In terms sa mga pagwaruan, karong adlaw expect ka punta, doon natin nakita ng mga pagwaruan paghihapon sa tukong bahin sa Central Visayas and sibigyan po rin mga pagbaka o mga pagdahil sa yuta. Sabi na marunong ka ng kusog bundok ng mga pag-uwan dala ni Bagyong Wilma. Sa tuwa kadagatan, since nakapay sida number 1, na doon na tayo expect na kusog na hangin, at tuwa kadagatan, dili ito gitihan na kakalmada, at doon na pa tayo masinati nga kasararan ng ito na. Sa baluro na kayong sa kadagatan, diin, piligro pag ito palaot, karong adlaw, ibig na sa itong mga malulayag, mga mangisda na adunay, gagmay sa kiyan ng pandagat. Kung mahimo, isa itong palaot karong adlaw. And expected na posible na malip o maligtas sa sida number 1, posible ugma pa sa late afternoon or gabi. At ang ito sunod nga update sa mga bagyo karong alas 8 sa buntag para sa tuwang latest na Tropical Cyclone Bulletin number 13 paraning Tropical Depression Wilma o bilang takutog din sa buhatan sa DOSC Baga sa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag o daghang salamat. Morning na Cebu!
Mga kapuso, 19 kaadlaw na lang sa dili paadlaw sa Pasko. Ay, andam na ko mo dawat og regalo. Ang report ay gikan sa pagasamagtan pinagi ni Mark Gales mahigpit nga nitapos karon sa nga tulamanon. Morning na Cebu. At ang ninyo mga kapuso taga mosunod nga tulamanon ang superhirit. Pag hisgot sa mga dagko mga labas ng balita nga may labot tong haring lungsod, kitaghapoy mag-uban karong taon-taon. Good morning at kang Dennis Cabrera. Good morning Super Fudge. Ingon man ni Rowena Villarta, mayong buntag, pagtimbaya, gikas Maracas, Lahug. O Junril mga Managaytay. Good morning, gikas Barile. Nicolas Sampaga, mayong buntag diha nimo. Good morning. Ingon man ni Dani Lastimosa. Good morning, Super Fudge. Ni Senda Ruiz, good morning. O ni Nicolas Sampaga, mayong buntag Abilia Tabalino Reganix. Good morning, watching gikan sa Guadagunoy. Aha, salamat kaayo, sige. Salamat kayo ninyong tanan, mga kapuso. Ni Senda Ruiz, taga Pitos na siya. Salamat kayo sa pagpaminaw. Pweteng oras ug panahon sa nga na lang sa kinatibukang pwersa sa DYWS Super Radio GMA pinagistong Master Control Julius Malinaw sa itong transmitter site Danny Albano naman sa itong Program Director Aljan Nabakita Station Manager Kit Matos Cortez. Ako na lang yung kapuso Super Fudge Anthony Inso manamilit na kaniyong pinagis paingon dalago ng Diyos mayong buntag Pilipinas dapat totoo. Inyong nabati ang mga nagkunang mga balita karong adlaw nga nahipos sa DYWS Super Radio Cebu News and Public Affairs Department ning tulumanon Morning na Cebu.